Bago tayo magsimula, gusto ko munang tanungin kayo, naranasan nyo na bang yung pakiramdam na parang may nakatingin sa inyo kahit na alam nyo mag-isa lang kayo sa kwarto, o kaya naman naglalakad kayo pauwi tapos bigla kayong lilingon kasi piling nyo may sumusunod, pero paglingon nyo wala namang tao. Minsan, ang sabi nila, paranoid lang daw yan. Dala ng pagod, dala ng puyat. Pero paano kung hindi? Paano kung kaya mo nararamdaman yon ay dahil totoo na may kasabay ka na pala, hindi mo lang nakikita? Ang kwento natin ngayong gabi ay ipinadala sa atin ng isang sender na itatago ko na lang sa pangalang Buboy. Isang simpleng empleyado na nasubukan ang ganitong karanasan. Ang akala niya, stress lang sa trabaho. Pero pag uwi niya, doon niya nalaman na ang stress pwede pala magkaroon ng mukha. Huminga ng malalim, patayin na ang ilaw, at pakinggan ang kwento ni Buboy. Alas 11 na ng gabi nang matapos ako sa trabaho. Overtime na naman. Ako na lang yata ang natira sa floor namin. Yung guard sa lobby, halos pikit na mga mata nung dinaanan ko. Pagalitan ko sana, kaso naisip ko, pareho lang naman kaming pagod. Gusto ko na lang umuwi. Gusto ko na lang humiga. Medyo malapit lang naman ang inupahan kong apartment sa opisina. Siguro mga 15 to 20 minutes na lakad. Usually, nagtatricycle ako. Pero yung gabing yon, naisipan kong maglakad na lang. Sayang din naman yung pamasahe. Tsaka malamig naman ang hangin. Masarap maglakad para mawala yung init ng ulo ko. Sa boss ko kanina, wala nang masyadong tao sa kalsada. Yung mga tindahan sarado na. Yung street light, alam niyo yung pundi-pundi, yung parang kumukurap-kurap na kulay orange. Ganon yung ilaw na dinadaanan ko. Nakadagdag lang sa iri na vibe. Pero sanay na ako. Ilang taon na rin akong nakatira dito. Habang naglalakad ako, nagsuot ako ng earphones. Magpapatugtog na sana ako, pero low battery na pala yung phone ko. So tinanggal ko na lang ulit at ibinulsa. Doon ko napansin yung tunog. Yung tunog ng sarili kong sapatos sa semento. Leather shoes yung gamit ko, kaya medyo maingay. Pero habang tumatagal, parang may mali. Huminto ako para ayusin yung sintas ko. Napahinto ako sa pagyuko. Narinig niyo ba yun? Napahinto ako. Parang huminto rin sa likod ko. Pero hindi siya sabay na sabay. Delay ng kaunti. Parang echo. Lumingon ako. May tao ba dyan? Wala. Walang tao. Isang mahabang kalsada lang na walang katao-tao. Nakita ko na naman hanggang sa dulo. Dahil sa street light, kahit papikit-pikit yon, kahit pusa o aso, wala. Sabi ko sa sarili ko, Buboy, praning ka na naman. Gutom lang yan. Tumayo ako at naglakad ulit. Binilisan ko ng kaunti. Pero habang bumibilis ako, naririnig ko na naman, may kasabay ako. Sigurado ako, hindi to echo lang. Iba yung bigat ng tapak niya. Kung yung sa akin matunog na leather, yung sa kanya parang basang pa na tumatapak sa semento. Yung islap ng balat sa lupa. Nagsimulang tumaas ang balibo ko. Alam nyo yung feeling na parang humihinga sa leg nyo. Yung static sa hangin. Ganon na ganon. Sinubukan kong wag lumingon.
Sabi ko sa lola ko dati, wag daw akong lilingon kapag gabi at may nararamdaman ka. Baka daw may makita kang hindi mo magustuhan. Pero tao lang ako, curious at takot. Sa mga luwang pagkakataon, huminto ako ng biglaan. Gusto kong mahuli kung sino man yung sumusunod sa akin. Sino yan? Kung holdupper ka, wala akong pera. Lumingon ako agad. Handa na akong manuntok. Handa na akong tumakbo. Pero wala pa rin. Wala talagang tao. Kinabahan ako. Yung kaba na malamig na gumagapang mula tiyan, pakyat sa dibdib. Imposible. Rinig na rinig ko eh. Ramdam ko yung presensya niya. Yung bigat ng hangin. Parang may nakatayo just a few inches sa likod ko kanina. Tumingin ako sa baba, sa simento. Umaambon kasi kanina, kaya medyo basa ang kalsada. Nakita ko yung mga bakas ng sapatos ko, pero sa tabi ng bakas ko, malinis. Walang ibang bakas ng paa. Ako lang. Napahawak ako sa ulo ko. Baliw na yata ako. Bulong ko. Sobrang pagod na to. Naglakad na ako ulit. Pero this time, halos tumakbo na ako. Hindi na ako lumilingon. Kasi ramdam na ramdam ko na bawat hakbang ko may kasabay na yabag sa likuran ko. Mabilis. Agresibo. Para naghahabulan kami. Narating ko yung gate ng apartment compound namin. Nang hingal na hingal, nanginginig yung kamay ko habang kinakapa ko yung susi sa bulsa ko. Dalian mo, sabi ko sa sarili ko. Pagbukas ko ng gate, sinarado ko agad at nilak. Sumandal sa gate at sumilip sa butas. Walang sumusunod. Tahimik ang kalsada. Nakahinga ako ng maluwag. Safe na ako. Nasa loob na ako ng compound. Umakyat ako sa second floor kung nasan ang unit ko. Madilim ang hallway, pero at least alam kong safe na ako. Nakarating ako sa pinto ng bahay ko, pero may napansin ako. Nakaawang ang pinto. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sigurado ko nilak ko to kaninang umaga bago ako umalis. Osi ako sa ganyan eh. Ilang beses ko nang tinecheck bago ako umalis. Dahan-dahan kong tinulak ang pinto. Hello? May tao ba? Walang sumagot. Madilim sa loob. Yung ilaw mula sa poste sa labas ang nagbibigay ng liwanag na tumatagos sa bintana. Pumasok ako. Kinapa ko yung switch ng ilaw sa dingding. Walang nangyari. Brownout o pundi. Sinubukan ko ulit i-click. Wala talaga. Gamit ang cellphone ko na 2% na lang ang battery. Inikot ko ang paningin ko sa sala. Magulo. Pero hindi yung gulo na parang ninakawan. Yung gulo na parang may naghahanap lang ng kung ano. Yung mga unan sa sopa, nasa sahig. Yung mga magasin, nakakalat. At yung amoy lupa, amoy kanal. Sino nandyan? Tapos narinig ko mula sa kusina, may tumutulog ng inunguya o parang wet slapping sound. Dahan-dahan akong lumapit sa kusina. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko, parang sasabog na. Itinapat ko yung ilaw ng cellphone ko sa direksyon ng lababo. At doon, nakita ko siya. May nakatayo sa harap ng refrigerator ko. Nakatalikod sa akin. Nakasuot siya ng damit na pamilyar. Suot niya yung polo shirt ng suot ko nung nakaraang Christmas party. Yung pantalon,
Parang pantalon ko rin. "Hoy, sino ka?" Dahan-dahan siyang lumingon. At nung tumama ang ilaw ng cellphone ko sa mukha niya, nabitawan ko yung phone ko. Ang mukha niya, mukha ko. Pero hindi eksakto. Parang wax figure na natunaw. Yung mata niya, sobrang laki at walang talukap. Yung bibig niya, nakangiti ng sobrang lapad, abot hanggang tenga. Pero punong-puno ng matalim na ngipin. At ang mas malala, basa siya. Basang-basa na parang galing sa ulan. Tumutulo yung itim na tubig mula sa kanya papunta sa sahig ng kusina ko. Nagsalita siya, pero hindi boses ang lumabas. Boses ko. Boses ko ang gamit niya. "Boboy, paraning ka na naman. Gutom lang yan." Yung sinasabi ko sa sarili ko kanina sa kalsada habang naglalakad ako. Narinig niya. Nasa likod ko siya buong oras. Hindi ako makagalaw. Parang nagluyo yung paa ko sa sahig. Humakbang siya palapit sa akin. Yung tunog na narinig ko kanina. Yung basang yapak. Kaya pala, nawala yung tunog sa likod ko nung malapit na ako sa bahay. Kasi nauna na siyang pumasok dito. Sabay na tayo matulog. Sa sobrang takot ko, hindi ko alam kung paano ako tatakbo palabas. Basta ang alam ko, tumalon ako halos pababa ng hagdan. Sira yung lock ng gate. Binangga ko na lang. Tumakbo ko hanggang sa guardhouse ng kabilang street. Doon ako inabutan ng umaga. Nanginginig. Tulala. Pagbalik ko sa apartment, kinabukasan, kasama ko yung landlord at 2 barangay tanod. Bukas ang pinto. Magulo ang gamit. Pero nakapagtaka. Puno ng putik ang buong bahay. Mga yapak ng paa na kulay itim na putik. Mula sa pinto, papuntang kusina, papuntang kwarto ko, at papunta sa kama ko. Sa kama ko, may imprint ng katawan sa kutsyon. May humiga doon. May natulog doon. Basang-basa ang bedsheet ng maitim na tubig na babaho. Simula noon, lumipat na ako. Hindi na ako umuwi sa apartment na yon. At higit sa lahat, hindi na ako naglakad na mag-isa kapag gabi. Dahil minsan, kapag naglalakad ako at may narinig akong yapak sa likuran ko, naaalala ko yung mukha niya, yung mukha ko, at yung ngiti niya nagsasabing hintayin niya ako ulit sa pag-uwi. Grabe, kilalabutan ako dun ah. Isipin nyo, yung akala nyong safety zone nyo, yung bahay nyo, doon pala naghihintay ang panganib. Ang sabi nila, ang mga doppelganger daw o yung mga nilang na gumagaya sa atin, minsan ay senyales ng bad omen. Pero sa kaso ni Buboy, mukhang gusto lang siyang palitan. Kaya kayo, mga kalagim, bago kayo matulog ngayong gabi, sigurado ba kayong nilak nyo yung pinto? At sigurado ba kayong kayo lang nasa loob ng kwarto nyo ngayon? Silipin nyo muna ang ilalim ng kama o kaya ang likod ng pinto. Baka kasi nauna na siya sa loob. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-comment. Muli, ako si Mr. John. Maraming salamat sa inyong pakikinig.